Salamat, Mr. Chair. Medyo maiba naman po ng topic. Pwede po bang matanong ang DPWH, ano po ang MYCA? Your Honor, Yes, MY, MYCA, Multi-Year Contractual Authority. Multi-Year Contractual Authority. Pwede po bang pakipaliwanag ano yung Multi-Year Contractual Authority? Yun po ay isang dokumento, Your Honor, na ini-issue ng Department of Budget and Management para makakontrata, makapag-bid at maka-enter into contract ng isang proyekto kahit na po yung amount niya ay hindi for the year ay hindi po enough kasi pwede naman pong ilagay sa susunod na taon niya. Okay. So ito ay para sa mga multi-year project. Multi-year project. So ano yung mga multi-year project? Depende po. Marami po kasing proyektong hindi agad natatapos sa isang taon. Okay. So ang multi-year project po ay para sa mga proyekto na hindi kayang tapusin sa isang taon. So para makapag-bid ang gobyerno ng proyektong ganyan, kailangan makakuha ng multi-year contractual authority ang ahensya. Tama po, Your Sino Honor. po ang nagbibigay ng MYCA? Ang DBM po. DBM. So kailangan may pagpayag, di ba? Pag-approve. Yes po, Your Honor. Okay. Usually, ano po yung mga example ng mga proyekto na binibigyan ng MYCA? Normally po yung mga big ticket projects po na Big ticket projects. Katulad ng siguro mga tulay. mga tulay. Yung, kasi hindi matatapos ng isang taon. Tama po yun. Sa flood control po, meron ba? Wala po ako natatandaan. Wala kayong natatandaan. Kasi po, nagre-request po sila ng pondo. Sa foreign assisted project po. Sa foreign assisted projects. Meron pong flood control namin. Na flood control. Ibig sabihin, pag foreign assisted, yung mga JICA funded na big Yes, time sir. yan, di ba? Yung mga Yes, sir. parang manggahan floodway type, parang ganon. Yes, sir. Oo. Pero yung mga flood control program na pinag-uusapan natin, kailangan po ba niyan ng multi-year projects po ba yan? Ideally po sana, no, kung talagang yung proyekto ay merong malaking cost ay dapat po i-apply ng multi-year. Okay. Bakit po natin natanong? Kasi po, talagang hindi po karaniwan ito. Kung gagamitin lang natin yung nasa isumbong sa Pangulo website, yung dataset no, ng mga proyekto from 2022 to 2025 po ang saklaw niyan. Tama po ba? Opo. Mga 9,500 projects daw ang nakalista ron. Ay actually, tinitingnan ko lang ano ba yung mga pinakamalaking halaga na proyekto doon. So sinerge ko, actually may mga lumabas na may MYCA na flood control projects. So naging curious tayo at nakita ko po na in that data set of around 9,500 projects over 3 years ay merong 27 projects out of 9,500 plus 27 projects na may MYCA, and of those 27 12 ay nasa Davao City. Okay, nasa Davao City po. So ngayon, kaya po ang tanong ko, bakit po may MYCA ang isang construction of revetment along Davao River from Station 3 plus 141 to Station 3 plus 473. Ang intindi ko po, that is 332 meters of revetment. Tama po ba? Yun po yung nasa data yun. Yun po ang nasa data. 332 meters of revetment. It's not an unusual project. Karamihan ng mga flood control, ganyan. No? Pero bakit po may MYCA? Sabi nyo, big ticket items. Big ticket ba to? 332 meters of revetment. Your Honor, depende po siguro sa project cost, but andito po yung regional director. Depende po sa project cost. Okay, so pwede po bang
Kasi hindi lang po isa yan. Again, construction of revetment, pati 190 meters na revetment, multi-year contractual authority. Ibig po sabihin nito, hindi lang isang taon na nilagyan ng pondo sa GAA, kundi ilang taon na nilagyan po ng pondo sa GAA para dun sa iilang metro ng revetment. Tama po ba? Opo, kung yun po ang intention ng Pag sinabi NYC. pong revetment, ano nga po ba yun? Para malinaw. Flood wall daw po. Flood wall, do sa tabing ilog, yung may parang sloping wall na pino-construct. Tama po ba? Big ticket po ba yan? Lalo na yung 190 meters, big ticket po ba yan? Sabi ko nga po, depende siguro sa project cost na Pero yun. but is it a big ticket project? 190 meters of revetment? Pwede po bang matignan yung pwede pong patignan namin yung proyekto. Opo. Ng director. Hindi lang po isa o dalawa yan, kundi sabi ko nga 12 in total. No? At lahat sila ay they were awarded in December 2020. Tapos yung mga completion nito are from 22 to 2023 yata yung pinaka-latest. No? So, ilang taon ang kinailangan para makompleto yung 190 meters, 300 meters na revetment. Normal po ba yun? Bakit po espesyal ang Davao City na meron sila ganitong bilang ng multi-year contractual authority? Pa po maaari namin tanungin ng ating regional director ng Region 11, Your Honor. Okay po. Good afternoon, Your Honor. Sir, this is the first time I heard na may NYC po ang Davao. As of the moment, I have contacted our personnel. Bago po ba kayo sa To check Davao on bilang this. regional director, ma'am? 2 years pa lang po. 2 years pa lang po. Okay. So sinaklaw niyo pa yung pagbayad kasi nakompleto, pero dito nakompleto daw 2023. Naabot niyo na yun? Yes, sir. Opo. We will check on that, sir, and we will Check. give you the information. Okay. So, for example, ibig po sabihin nito, for example, chinek po namin kasi nga multi-year, gusto namin malaman sa inyo, ilang taon ba na pinondohan ang mga proyektong ito? No? Taon-taon. Ganito po, for example, para dun sa construction of revetment along Davao River na 332 meters, may nakita kaming item sa GAA 2020, okay, na 89.2 million pesos na pondo. Okay. For 332 meters. Malaki na yun. No? Pero sa 2021, yung same item na yun, the exact same item, pareho, meron na namang 37.49 million pesos. So, gusto lang po namin maliwanagan bakit dalawang beses po pinondohan at meron pang MYCA mula sa DBM. Ibig sabihin, aprobado pa ito ng DBM. Sir, would that be all right if we can research first? Because the moment we have no records with us, Okay. and we can furnish po ng report. Okay, so meron pong listahan tayo dito ng at least 12 na may MYCA sa Davao City in particular. Hindi lang po sa Davao meron ito, meron ilan-ilan din sa ibang probinsya, pero pinakamarami po sa Davao City. In that particular period, no?
ibig sabihin po, actually, ang ibig sabihin nito, 2020 po inaward ang mga proyekto, ngunit natapos 2022, merong 2023, yun yata ang latest. No? Okay. So, ang mga contractor na nakinabang dito ay kasama dito yung Rocky Corporation and Raleigh Construction, AYU Engineering, Abu Construction, yan po ay marami. Actually, pinakamarami po doon sa Abu, sumunod yung Rocky. Kilala niyo po ba yung mga contractor na yon? Yes, sir. We At know those. Patuloy pa po bang nagkokontrata sila rito? Opo. Mr. Chair, pwede po bang, mukhang hindi yata kasama sa mga imbitadong kontraktor ang mga ito. Pwede po bang maimbita? Yung mga contractors na may multi-year contractual authority para sa kanilang mga mumunting flood control project. Can you state for the record the names of the contractors that you would want to invite? Congressman Meron Tino? pong Rocky Corporation and then / Raleigh Construction and Supply. So mukhang parang nag-joint venture sila. Meron namang AYU Engineering and Construction. Yung Abu Construction, sila po ang may pinakamarami. ABU, Abu. Apeiron Construction Solutions. Apeiron Construction Solutions. And ACB Astrobuild Construction and Development. And lastly, meron pong MITS Construction and Supply, MITS, MITZ. I can provide the list po, Mr. Chair. Yes, just provide the list so that we can invite them to the next hearing, Congressman Tino. Well, with that, Mr. Chair, pending po yung tanong natin, bakit po meron pong mga pinagpalang flood control projects na hindi lang isang beses nakakuha ng pondo, kung hindi ilang beses pong pinondohan sa GAA. So kailangan lang po nating maliwanagan kaugnay nito. No? At actually, Mr. Chair, baka kung maaari po ay mag-imbita rin tayo mula sa DBM dahil sila po ang nag-i-issue ng mga MYCA. So, katulad ng sinabi, ang kalakaran po usually para sa mga big ticket items lamang ito. No? Ngunit, how come there are certain flood control projects that were also issued by the DBM with this MYCA? Yun lang po, Mr. So, pwede po ba? DBM na rin? Yes po. Committee Secretary is directed to invite DBM also in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. That will be all. Thank you, Congressman Tino. Next to interpolate is... Mr. Chair, can we ask the resource speakers like the contractors to now sit right there because a lot of our colleagues are no longer here. Can we ask them to sit right here in the hot chairs all right. so we could be able to actually know Contractor them? representatives are invited to go to the table. For example, like the district engineer Henry Alcantara should sit where he's sitting a while ago because Beside, there are still questions that will be asked of him. He can sit beside Yusek Cabral. Yes. The contractors are requested to go to the table, please. All right. The next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, meron po ba tayong representatives from the Commission on Audit? The COA is also requested to go to the center, please. Good afternoon po, Mr. Chair. COA is present, Your Honor. Yes, may I know sino po ang representative ng Commission on Audit? And may I request, medyo nag-e-echo po yung mikropono natin.
Good afternoon po. I'm Tracy Ansonico, Supervising Auditor of the DPWH Office of the Secretary and the OIC Director of NGAS 7 or the Cluster for Transportation, Public Works and Energy po, Mr. Chair. Si Chairperson Cordoba po, nandiyan po ba? Wala po, Your Honor. Ako po yung authorized representative po. So kayo po ang may hawak anything to do pagdating sa COA sa Department of Public Works. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Yes. If you may explain, ma'am, ano pong nickname niyo ulit? Tracy, sir. Ma'am Tracy. Mr. Chair, Ma'am Tracy, would you kindly explain to the good committee sa amin po, ano po ba ang role ng COA sa mga proyekto na nasasaad ngayon? Sir, as provided under our Constitution, under Article 90 po, particularly Section 2, the COA has the mandate to examine, audit, and settle all accounts pertaining to receipts, collection, disbursement of the government po on a post-audit basis po. Kailan po pumapasok ang audit ninyo? Is it before collection or after collection? After collection po, Mr. Chair. So lahat ito, nakakakolekta na sila bago pumasok ang COA. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Okay, ma'am. So, napabalita naman po sa news, it's a public knowledge that our President, President Bongbong Marcos, has identified mga anomalous, mga ghost projects, specifically in Bulacan. Ano po yung mga naging hakbang ng COA, ma'am, after po niya nabalitaan yun? Mr. Chair, right after po yung mga pinuntahan po, actually sir, before pa po, after pa po ng SONA, and after po nung press conference of the President, our chairperson po has already issued a directive or memorandum for the creation of audit team po, particularly dun sa fraud audit po sa Bulacan po, Mr. Chair. No, my main question, ma'am, yung kunyari hindi siya na-obserbahan o nakita ng ating Pangulo, makikita po ba ng COA to? Mapa-flag down ba ng COA? Mr. Chair, gusto ko pong i-clarify kung ang gusto niyo pong sabihin is before yung pagbisita po ni President or after po? In general po. General po. Actually po, Mr. Chair, with your indulgence po, pwede ko po bang isaad muna kung ano po yung situation po ng mga audit teams po natin sa field? Sige po, ma'am. Okay lang po ba? The audit team po is composed of two auditors po. We have the audit team leader and audit team members. The audit team handles or has audit jurisdiction over the dun sa first district of Bulacan and 8 land transportation offices within the dun sa jurisdiction po ng district. Actually po sir, yung alam po naman natin that the District Engineering Office, First District Engineering Office has jurisdiction over 3 legislative districts po ng Bulacan, namely 1st, 2nd, and 3rd district. Dalawa lang po yung auditors na nandun po sa atin. So, halos ganun din po yung sitwasyon natin sa lahat ng mga audit teams na nasa district and regional offices po na nag-handle ng DPWH and yung mga nandun po nga sa Cluster 7 which are kung minsan kasama po dun sa ino-audit nila yung land transportation, Philippine Coast Guard, Marina, at marami pa pong iba na nasa Cluster 7 po. Yun po sir. So yung audit team po, may mga observations naman po sila regarding sa mga audit po ng infrastructure projects natin. Madami naman po sir. Yun nga lang po, sa dami po, nag-i-employ po ang mga auditors natin ng something po. Dahil, ang something naman please po, repeat. yes sir, ang something po, so ibig sabihin sir, hindi lahat na iisa-isang machi-check ni auditor lahat ng documents pertaining sa mga transactions po natin. So ma'am, if Mr. Chair, I'd just like to clear it up. Ibig sabihin po ba ang pag-audit ninyo ng COA is based on papers, hindi sa physical? Meron din pong physical. Actually, sir, kahit dalawa po yung audit teams auditors natin, nakakapag-inspect naman po sila. Ma'am, lahat po ba ng proyekto ay na-inspect ng COA? Hindi po na-inspect lahat, sir. Kasi kung pwede ko pong basahin yung total number of flood controls for the last 3 years, sir,
para at least maintindihan. Ma'am, it's okay. Pakisagot lang po yung tanong. So, hindi nyo po Hindi na-inspect lahat. lahat? Sa kadahilanan na napakarami po at Opo. kulang po ang personnel Yes ninyo. po, sir. Opo. Umaabot po sa isang taon sa flood control project lang po, imabot na po siya ng 100 para sa first district ng Bulacan. So, Ma'am Representative of COA, would it be safe to say na kailangan pong madagdagan ang mga tao natin sa COA para sa pag-check ng mga proyekto? Yes po, Mr. Chair. Yun nga po sana ang gusto namin hingin para po madagdagan din po yung mag-audit. Kasi sa katotohanan po, kulang na kulang po ng personnel ang mga audit teams po natin. Mr. Chair, this finding is very disturbing po. Ang COA kasi ay isang ahensya na inaasahan natin para magbalanse o mag-check ng ginagawa ng DPWH. Now, we are finding now, at admitted by our COA representatives, na hindi pala sapat ang mga tao nila para ma-inspeksyon. So having said that, Mr. Chair, paano na po ang mangyayari kung within DPWH, like what happened to Bulacan, hindi na na-check doon sa level ni Engineer Alcantara yung mga ginagawa ng nasa baba at hindi pa rin ma-check ng COA? This is the reason why I think na importante itong hearing na to para makita natin yung mga lapses ng ating pamahalaan. Kung saan we in the House na tayo sa committee makapag-recommend and we have to make laws to prevent lahat ng mga nangyayari na to. Naririto na po yung mga redundancies ng checks and balance ng gobyerno natin pero nakikita natin na hindi pala talaga nakikita lahat eh. I do believe that a lot of people from DPWH are honest. A lot of people from COA are honest, but there are scalawags. There are people na nakakatakas at nakakalusot who are corrupting the entire agency and corrupting the entire government. So, with the discovery, I think we really have to create more laws or more recommendation by this committee para hindi mangyari yung mga hindi nakikitang mga proyekto. It's nakakagulat sa akin, Mr. Chair, na ang presidente pa ang makakakita bago makita ng Department of Public Works at bago makita ng COA. That's a big manifestation na dapat natin ma-actionan. And again, sa COA po, gusto ko lang malaman yung performance audit ng mga proyekto noong taong 2021. At mga proyekto po na before, let's say 2025 at pataas, meron po ba kayo lahat nito? Wala. Sa ngayon po, kalalabas pa lang po nung yung order po ni Chair na mag-conduct po ng performance audit. Actually po, nakaplano po kasi lahat yung mga gagawin po sa performance auditor. May portfolio po silang gagawin. Pero ang audit teams po ng mga nasa DPWH, nag-conduct po kami ng compliance audit sa mga several district engineering offices and regional offices pertaining to the compliance of the department to their own issuance, particularly Department Order number 23 series of 2015. Ito po yung kanilang sinusunod naman na guidelines, sir, pagdating po sa flood control. Ganon din po yung mga auditors po natin na nandito sa National Capital Region at yung mga district engineering offices sa NCR plus yung nasa Office of the Secretary po. Nag-conduct po kami ng Citizens Participatory Audit. Yung Citizens Participatory Audit naman po, kasama po ng COA na nag-audit ang mga representatives natin from civil service organizations, particularly po yung mga Rotarians po natin. At may mga magagandang observations naman po pagdating po sa flood control projects. Ma'am, the reason why I was saying, kung meron na ba kayong mga audit simula noong taon 2015 pataas, kaya ko po tinatanong yun, kung may na-flag down na po ba kayo dati? Because I do believe na kung nangyayari ang mga ghost projects ngayon, maaari po siyang nangyari noong mga nakaraan na panahon. Tama po ba? Marami po kaming mga observation. Hindi ko po siya maisa-isa or mahimay pagdating sa flood control, sir, kasi po nakakonsolidate po siya sa CAR. Pero na-flag na po noong as early as 2015-16. Mr. Chairman, pwede po bang paki-instruct ang ating resource person na lumapit sa mic? Medyo hindi po kasi, pasensya na po kayo, medyo hindi po mali. Thank you po. Sir, as early as 2015, na-flag na po ng mga auditors natin
yung mga simultaneous contracts awarded to the same contractors wherein questionable Simulang anong taon po, ma'am? Sorry to cut you. yung nakita ko po kasi nabalikan ko sir is 2016. 2016 pa? Opo. Pero sa tingin ko sir, mas earlier pa po siguro kasi ang na-review pa lang po is 2016 sir. Ayan po sir. Naplaplag na po nila na questionable yung mga NFCC sa kadahilan ng maraming hindi lahat na de-declare ng mga bidders doon sa kanilang financial and technical documents, yung mga list of ongoing projects po nila. Yung mga yun po na observation. Meron din pong observation pagdating doon sa mga same key personnel na yun din po ang naa-assign sa mga simultaneous or sabay-sabay na project ng mga contractor. Ganon din po yung kanilang mga equipment. At may mga observations din po na as per RPG-PPA or yung ating report on publicized government projects, programs, projects, and activities. And doon sa PCMA po nila, yun pong ating project and contract management application ng DPWH, naka-report na po doon na 100% completed. Pero as per validation or ocular inspection po ng mga auditors natin, marami pa pong hindi natatapos or may mga kulang pa po doon sa mga dinideclare nilang 100%. Marami din pong observation ang mga technical audit specialist natin or yung mga engineers po namin sa COA kapag po nag-i-inspect sila. At kung minsan, ang mga observation po nila ay halos ganun din po sa mga auditors na may mga kulang or hindi po talaga kompleto yung mga project. Or minsan, mas mataas po yung kontrata, yung kontrata po as compared doon sa technical evaluation or yung na-compute po ng mga technical specialist po natin. Mr. Chair, ayan na. Sinasabi na ng representative ng COA lahat ng findings sila since 2016. Marami ng anomalous na mga nangyayari. They have flagged it down. So my question is, to our representative from COA, ano po nangyari sa mga nakita nyo at mga na-flag down nyo na mga anomalous transactions o mga bagay na kahinahinala na? Since 2016. 2016, sir. If I may, sir, meron po kami mga listahan ng mga notices of charges, suspensions, and disallowances po. Umaabot na po siya since 2015 or 2016, sir, ng 120 billion pesos po. Mr. Chair, mukhang mas malalim pa yung nahukay natin on day 1 pa lang. COA seems to be doing their job, pero mukhang napupunta lang sa wala yung mga findings sila until President Bongbong Marcos has rung the bell and raised the alarm sa ating pamahalaan na maraming anomalous na nangyayari. Just last two questions. Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Jumisha, I'd like to ask a little question in relation to what the COA said. Wait, excuse me. Pwede? Congressman Benny. You're about to finish, right? Yeah, I just would like to find out what she mentioned a date. You said 2016. Diba? Why 2016? Why not 2010, 2013? Why 2016? Bakit doon nagsimula? Hindi, Your Honor. Hindi po doon siya nagsimula. Ang nakuha pa lang po naming data so far, dahil po nationwide po siya, Mr. Chair, ay kaya nalimit pa lang po sa 2016. Pero pwede pong i-check po ulit yung mga records po natin as far as 2000 or 2010. Ibig sabihin, nagsimula kayo ng 2016. Pero yung mga documents na hawak nyo, mula pa nung una, say 2010, 2013. But you started documenting and investigating 2016. Is that what you're saying? No, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong sabihin is for the record, para lang po may maipresenta po sa inyo, ang nakukuha pa lang po naming data, kasi po ang data po natin ay nationwide po. Hindi po siya readily available. Kaya po, sa ngayon po, ang available na data pa lang po namin ay nasa 2016. Pero kung bibigyan nyo po pa po kami ng oras, kukunin po namin yung mga data as far back as 2010 or 2000 po. So, Mr. Chair, what I understand it, the data that they have right now happened
in 2016. Yun ang mga data nyo. It happened in 2016. That was the starting point. Am I right? Your Honor, i-correct ko lang po. Available po yung mga data, kaso lang po, yun pong na-consolidate po namin nationwide ay 2016 pa I lang know po. you were saying, that's what I'm saying. Ibig sabihin, you consolidated those data that happened in 2016. Am I right? Yes, Your Honor. Okay, thank Thank you. you po. May I continue, Mr. Chair? Yes, please. I'd like to request the representative from COA, ma'am, baka pwede pong maipasa niyo sa komite yung findings niyo from 2016 onwards. Yun po yung meron na kayo for the careful perusal of the members. Your Honor, makapal po kasi siya. I-preprint po namin at bibigyan po namin kayo. Sige, ma'am. So, last two questions, Mr. Chair. Yo, what's up mga tropa pips? So nako, ayan na nga po yung sinasabi na mauungkat at mauungkat po talaga ang mga kapalpakan at mga anomalya sa Davao City. Biruin niyo po, ayan nabanggit po diyan. May mga proyekto na ilang taon pinondohan. Pero ang tanong, nandiyan ba talaga yung proyekto? Alam nyo, mayroong isang bobong dating tauhan ng gobyerno na nakita ko. Parang tutulungan daw niya ang mga Pilipino na makita kung nasaan ang mga proyekto nitong si Pulong Duterte. Doon daw po sa ginastusan ng 51 billion pesos na na pondo para sa flood control project sa Davao City. Etong tao na ito, sinasabi niya, tuturuan ko kayo. Pinakita sa website ng GAA, may pinapakita pang kung paano i-search, kung paano gagawin para makita daw po yung mga proyekto na natapos na sa Davao City. Isa po yung kaipokritohan at isa po yung katarantaduhan. Biruin mo, tuturuan mo ang mga tao na mag-search ng proyekto doon sa website. Pero, alam nating lahat na kahit na nasa website pa yan ng putang inang gobyerno na yan, alam natin, wag tayong mag-ipokritohan dito. Merong ghost project. Nakalagay 100% completed, pero wala. Nakalagay, nabayaran na ng gobyerno yung contractor dahil tapos na yung proyekto, pero wala yung proyekto. Katulad niyan, yung ginastusan na na river wall, ilang taon ginawa? Sus Mariosep, hindi pa nasiyahan sa 51 billion. Diba? Totoo yun kapag sinabi ng mga taga Davao City na walang korupsyon sa Davao City. Maaaring totoo yun. Pero ang tanong, totoo ba talaga na walang korupsyon? Kasi kung walang korupsyon, bakit meron pa ring baha sa Davao City? Kung talagang maayos ang mga flood control program sa Davao City, bakit may baha kada lumakas ang ulan? Diba dapat kapag sinabing ginastusan, maayos ang proyekto, abay dapat hindi na binabaha yung mga lugar dyan sa Davao. Kaya lang hindi kabaligtaran eh. Kada malakas ang ulan, maraming lugar sa Davao City ang binabaha, especially doon sa mismong distrito ni Pulong Duterte na inubusan daw ng 51 billion pesos. Kahit anong gawin yung pagtatanggol, mga bobong DDS kay Pulong Duterte na nakatanggap ng 51 billion pesos, hindi maikakaila na questionable ang pagkakatanggap niya ng ganun kalaking pondo. Ang mga kongresista sanay na sa 500 million to 1 billion pesos na proyekto, pondo. Kapag ikaw nakakuha ka nga daw ng 1 billion pesos na pondo, sacred cow ka na
sa Kongreso. Pero nung panahon ni Digong, dahil anak niya ang kongresista na ito, na si Pulong, binigyan ng 51 billion. Nang noon ay House Speaker na si Pantaleon Alvarez. Imagine niyo yun, 51 billion pesos. Diba kaya? Anong katarantaduhan niya sinasabi niyong walang korupsyon? Kung walang korupsyon, wala nang baha. Napakaliit ng distrito ni Pulong Duterte. Pero mayroong 51 billion na pondo in 3 years. Yan ang magandang investigasyon. Huhukayin ang lahat. Hindi yung iniiwasan na ma-question ang mga kabaro, ang mga taga-Senado. Hindi tinanong yung taga-Sunwest. Hindi inusisa yung taga-Centerwest. Hindi inusisa yung mga ilang mga kontraktor na may connection sa mga senador. Dito, sa Kamara, ayos yun. Kabaro nila si Pulong Duterte, kasama nila sa Kamara, pero iimbestigahan. Yan ang tama. Diba? Kaya ako, masasabi ko, yung hearing sa Senado, bias. Pero dito sa Kongreso, masasabi ko, hindi sila takot na questionin ang kanilang mga kasama sa Kongreso. Kahit si Saldico, kinu-question. Diba? Kaya yan po ang abangan natin ng mga darating pa na mga Congress hearing patungkol po dito sa flood control projects sa Davao City na sigurado ko na merong anomalya. Imposibleng wala. 51 billion, binabaha pa din. Ay naku. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mga chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.